Ako po si Michael Del Puentes Nacion from Navotas City po. Ako po ay second year college ngayon na taking Bachelor of Science and Business Administration, major in Marketing Management po. Bilang isang working student, mahirap po sa akin bilang isang mangingisda na rin na matustusan po yung pangangailangan ko. Minsan po, nahihirapan din po ako dahil po sa pamapamasahe. Yung 500 po minsan na sa araw-araw nakita namin, minsan po wala pa. Hindi po siya sapat para po sa pang-araw-araw, lalo na po sa mga mamahaling mga bilihin po ngayon. Kaya po pinagsasabay ko rin yung trabaho at yung pag-aaral kasi po meron po akong tatay na nasa probinsya na kailangan din tulungan kasi po matanda na. Then kuya ko po is maintenance po siya ng gamot kasi po nagkaroon po siya ng mental illness. Sa aming magkakapatid po, ako lang yung parang gusto makapagtapos. Pangarap ko po talaga is journalism. Kaso po hindi po afford yung budget kasi nga po wala rin po sa school po namin yan. Kaya po, ang kinuha ko pong course ngayon is yung related na lang po sa journalism or mass communication, yung marketing po. Sabi naman po kasi sa akin ni Mama is, pagtatapusin kita ng pag-aaral. Kaso nga po, noong 2016, she passed away po. Parang nawalan din po ako ng pag-asa noon mag-aral. Kaya po, nung nag-first year college po ako noon, tapos nagkasakit na po siya, doon na po ako tumigil sa pag-aaral. Naligaw na po ako eh. Parang hindi ko na po alam kung saan ba ako tutungo, mag-aaral ba ako, magtatrabaho ba, tutulong ba sa pamilya. Year 2018 po, nagtrabaho po ako bilang delivery boy. Kasi po, dati po kasi hindi talaga mababaw ko. Bisexual po ako. Parang paminta. Nagulat ako, may isang babae na may nag-apply. Hanggang sa nakilala ko po siya. Tapos nagulat po ako noon, umiiyak siya dahil nag-away daw po sila ng best friend niya. And then, sabi ko, sige, shot na lang natin yan para mawala yung ano mo. Kinikwento niya, umiiyak siya. Then, pares na po kami lasing noon. Tapos, may nangyari sa amin. Then sabi ko sa kanya, sama ka na sa akin sa Navotas. Pinunangapahan po kami, dalawa lang kami sa bahay. Meron naman po akong nakilalang lalaki sa bangka. Yun po yung naging jowa ko. Yung babae. Kaysa po lokohin ko siya, iniwalayan na lang din po ako. Inayaan ko na lang po. Kasi po kung ipupush ko yung sarili ko na ano, lagi lang po kami mag-aaway. Hindi po kami makakasundo, lalo na pares ng lalaki yung gusto namin. Umuwi po siya ng probinsya nila, doon siya ng anak. 5 years old na po yung anak ko ngayon. Nung hindi pa po ako scholar dito sa Rosin Foundation po, para pong umaga po, ganyan, iniisip ko po kung anong oras ako papasok. Kapag face-to-face kinakabahan po ko kasi po baka tamaan po yung trabaho ko sa pangisda. Then kapag naman po online, medyo limit lang po yung kaba ko kasi nga po, sabi ko, masusolusyon na naman po pala to. Pero po minsan po kasi may mga naiiwan na po akong activities. Pagdating po kasi ng hapon, ang tugpa po namin sa laot, sa bangka, alas 4 po kailangan na sama-sama na kayo. Kasi nga po kapag hindi kayo sama-sama, iiwanan ka ng bangka. Sayang yung isang araw mo. Kapag umarya po kasi yung piloto namin, minsan po, wala po talagang huli. Ang mga nahuhuli lang po is mga parang samot, samot-sari po, ganyan. Yung mga kasama ko rin na gays, kasi po medyo marami din po kami, mga nasa 7, ganyan, 6. Inaaliw na lang po namin yung sarili namin sa biruan, lalo na po pag may bagyo, ganyan. Hindi po talaga kami umaalis ng daungan, wala po talagang huli. Kaya po minsan, naisip ko, kaya ko kaya to? Kaya ko kaya mapagtapos yung sarili ko? Sa sarili ko lang po pagsisikap. Bukod po sa pangingisda, naisipan ko rin po mag-apply sa city po namin na maging enumerator po, house to house, tapos kakausap po ng mga pamilya. Hello, ma'am. Minsan nag-online din po ako. Pag may nagpapabenta po ng mga bag, minsan po nagtuturo ko ng sayaw. Kapag may mga estudyante, choreographer po ako, minsan bibigyan ka po ng 20 pesos per head, ganyan, sa isang araw. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakukuha yung pangarap. Kailangan ko talagang mag-aral para kahit papano makakapag-ipon ako para po sa sarili ko. Kasi po, gusto ko po sanang makita ko po yung anak ko na lumalaki na rin po. At sana po makilala niya pa rin po ako. Habang nag-iisip-isip ako noon, nag-research ako ng mga foundation po. Tapos bigla po siyang lumabas, si Ma'am Rosalie, nakita ko po yung page. May foundation po pala ito na may tulong pinansyal para sa mga mag-aaral. Inalam ko po mabuti kung paano mag-apply. Bale po, may nag-chat back po sa akin si Sir TJ po na
available ka ba para po ma-interview ka namin, tapos punta ka sa foundation. Ito pong educational assistance, isa talaga to sa priority programs ng Roslyn Foundation. Lalo na nung pinarehistro nila to sa different government agencies, no? Kasi naniniwala si Ate Roslyn na kailangan masuportahan natin yung edukasyon ng mga kabataan, no? Kasi naniniwala siya sa potential nila na kapag sinuportahan natin sila, maaari nilang makamit ito ng walang hadlang, no? Hindi magiging hadlang yung socioeconomic statuses nila. Hindi na rin nila kailangan siguro mag-working student pa para hindi nahahati yung oras nila sa pag-aaral. Yung mga na-encounter ng Roslyn Foundation, pagdating sa mga nag-a-apply, actually, halos lahat ng kabataan na nag-aaral mula kinder hanggang tertiary level may nag-a-apply. Yung mga binibigay na suporta ng Roslyn Foundation, depende sa year level, iba-iba yan. Kapag nasa elementary or kinder level lang, syempre binibigay natin yung basically yung mga gamit, school supplies, no, para matulungan sila na hindi na bumili pag parating na yung pasukan. Ganon din kapag nasa high school level na, no? Pero kapag nasa senior high school to tertiary level, kasi kahit nasa public or private colleges sila or universities, marami na silang binabayaran, namamasahe na sila, bumibili ng libro, may mga pinupuntahan mga tours. So nagbibigay tayo ng extra financial support na ang foundation ang nagpupunta directly sa mga schools para masigurado na yung mga mag-aaral ay makakabayad sa kanilang tuition fees and miscellaneous fees ng on time. Sinagot po ng Roslyn Foundation po nun is yung miscellaneous fee, yung tuition fee po, at saka po yung sa units. Oh my God, sabi ko ganyan, hindi na po ako magbabayad ng ganito sa 6 na buwan. Kailangan ko pang gugulin. Ang pinaka hina-highlight din dito ng Roslyn Foundation, wala tayong grade requirement, no? Kung yung iba natatakot mag-apply kasi baka ang iniisip kailangan with high honor ka, with honors ka. Dito sa Roslyn Foundation, hindi tayo nagbibigay ng grade requirement. Ang gusto ni Ate Roslyn, kahit walang grade requirement, ma-monitor ng foundation, lalo na ng mga staff, yung kanilang grades per semester or per quarter para masigurado na yung opportunity na dumarating sa kanila ay hindi naman din nasasayang. Message ko po sa mga kagaya ko pong Becky or mga, kahit hindi po Becky, part ng LGBT na nahihirapan, na feeling nila suko na sila dahil solo na nga lang sila sa buhay. Huwag po, kasi po, happiness is a choice naman po, di ba? Kung ano po yung pipiliin mong path, yun po yung tatahakin mo. Then kapag gusto mong i-grab yung sarili mo, if ever man po hindi ka nakapagtapos, may ALS. May mga iba-ibang foundation na pwedeng tumulong sa'yo. Trust the process lang hanggang sa makaahon po tayo. Thank you po sa Roslyn Foundation na ito na binigyan po ako ng chance na bigyan ng educational assistance sa mga staffs, and then especially po doon kay Ma'am Roslyn. Sobrang thankful po sa inyo. Nung nakita ko po kayo ng personal, alam ko po sa sarili ko na mabait po kayo sa mga tao. Lalo na po sa mga nangangailangan na kagaya ko. At makakaasa po kayo na tatapusin ko po ang pagiging marketing management degree holder. Thank you po.